Kung naghahanap ka ng alternative sa TikTok Shop, nasa tamang video ka. Ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong fantastic options: Instagram Shopping, Pinterest Shopping, at Facebook Shops. Titignan natin ang features nila, mga pros and cons, at kung alin ang dapat mong piliin. Tara, simulan na natin. Bago tayo pumunta sa alternatives, pag-usapan natin saglit ang TikTok Shop. Maganda tong platform kung gusto mong ma-reach ang younger audience. Pero hindi to perfect para sa lahat dahil nga limited ang features at niche audience. Maraming businesses ang naghahanap ng mas robust na solution at dito pumapasok ang mga alternatives na to. So, ano ang mga options mo? Simulan natin sa Instagram Shopping. Kung ginagamit mo na ang Instagram para makipag-engage sa iyong audience, madali mong ma-integrate ang shopping sa iyong social media strategy. Sa Instagram Shopping, maaari kang gumawa ng full-screen storefront kung saan ipinapakita ang mga products directly sa app. Isa sa pinakamalaking advantages ng Instagram Shopping ay ang visual appeal nito. Kung hindi nyo pa alam, puro visuals talaga ang Instagram, kaya perfect siya para ipakita ang mga product. Yung mga high quality na images at videos, malaki ang effect sa pagpataas ng sales mo. Isa pa sa mga advantage niya ay yung built-in na audience. Kung meron ka ng followers sa Instagram, pwede mong gamitin yon para mag-drive ng sales diretso mula sa mga posts mo. Nag-o-offer ang Instagram Shopping ng iba't ibang features katulad ng shoppable posts, stories, at pati live shopping. Pwede mong itag ang mga produkto mo sa posts at stories mo, kaya sobrang dali ng shopping experience para sa followers mo. At ang live shopping, sobrang exciting na feature na kung saan pwede mong ipakita ang mga produkto in real time at makipag-interact sa audience mo. Dali lang iset up ang Instagram Shopping. Kailangan mo lang ng business account, Facebook Shop, at yung catalog mo sa Facebook Commerce Manager. Pag na-approve na, pwede ka nang mag-tag ng mga produkto sa posts at stories mo. Siguraduhin lang na maayos at updated ang catalog mo para maganda ang shopping experience sa mga customers mo. Pero may mga cons din na kailangan isaalang-alang. May mga eligibility requirements ang Instagram Shopping, kaya hindi lahat makakapag-setup agad. Kailangan mong sundin ang kanilang commerce policies at magkaroon ng sapat na bilang ng followers. Bukod pa dito, yung reach mo ay nakadepende sa Instagram algorithm na minsan unpredictable. Makakatulong ang engaging content at tamang paggamit ng hashtags pero hindi guaranteed ang consistent visibility. Tapos pag-usapan naman natin ang Pinterest Shopping. Ang Pinterest ay isang magandang platform para mag-drive ng traffic sa website mo, lalo na kung visually appealing ang mga produkto mo. Madalas ang mga Pinterest users ay nasa discovery mode, naghahanap ng mga bagong ideya at produkto. Kaya perfect ang platform na to para sa e-commerce. Isa sa mga major pros ng Pinterest Shopping ay yung discovery-oriented nature nito. Ang mga users sa Pinterest ay aktibong naghahanap ng inspiration, kaya mas mataas ang chance na makipag-interact sila sa produkto mo. At yung longevity ng mga pins, malaking advantage din. Hindi katulad ng mga posts sa ibang social media platforms, ang mga pins ay may mas matagal na lifespan at pwedeng mag-drive ng traffic sa loob ng buwan or taon. Nag-offer din ng Pinterest ng rich pins na nagbibigay ng mas maraming info diretso sa pin tulad ng presyo at availability. Kaya mas madali para sa users na magdesisyon kung bibili ba sila nang hindi umaalis sa platform. Ang pag-setup ng Pinterest Shopping ay medyo mas komplikado kaysa sa Instagram. Kailangan gumawa ng rich pins at i-link yung catalog mo. Medyo technical ang setup process, pero yung potential para sa long-term engagement ay sobrang laki. Talaga namang isa ang Pinterest sa mga pinakamagandang advertising platforms para sa content mo. Pero may mga cons din ang Pinterest. Mas niche ang audience dito kumpara sa Instagram, kaya maaaring mag-limit ang reach mo. Bukod pa dito, mas technical yung setup process, kaya kailangan mo ng magandang pagkaintindi kung paano i-integrate ang catalog mo sa Pinterest. Lastly, may Facebook Shops tayo. Kung naghahanap ka ng kumpletong e-commerce solution sa loob ng isang social media platform, baka ito na yung para sa'yo. Sa Facebook Shops, pwede kang gumawa ng customizable na storefront na magbibigay ng branded shopping experience para sa mga customers mo. Isa sa pinakamalaking benefits ng Facebook Shops ay ang integration nito sa Instagram. Kung gamit mo yung dalawang platforms, pwede mong i-manage ang shop at catalog mo ng sabay. Dahil dito, mas madali kang makakaabot ng mas malaking audience at makapag-drive ng sales mula sa iba't ibang channels. Nag-offer ang Facebook Shops ng iba't ibang features katulad ng live shopping, shoppable posts, at malakas na advertising options. Ang live shopping ay magpapakita sa iyo ng mga produkto in real time at makipag-interact sa audience mo. Samantalang ang shoppable posts naman ay nagpapadali sa mga customers na bumili ng produkto nang hindi na nila kailangang umalis sa platform. Ang pag-setup ng Facebook Shops ay madali lang kung meron ka ng Facebook page. Kailangan mo lang i-setup ang catalog mo sa Facebook Commerce Manager at i-customize ang shop mo para mag-reflect ang brand mo. Ang process ay user-friendly at hindi nangangailangan ng sobrang technical knowledge. Pero may mga cons din na kailangan isaalang-alang. Ang ibang users ay medyo nagdadalawang isip na mag-shop diretso sa Facebook dahil sa mga privacy concerns. Bukod pa dito, mataas din ang kompetisyon dahil maraming businesses ang may Facebook shops. Kaya kailangan mong mag-invest sa advertising para mag-stand out. So, alin sa mga platforms na itong pipiliin mo? Depende talaga sa pangangailangan ng business mo at kung nasaan ang audience mo. Kung visual appeal at built-in audience ang hanap mo, go for Instagram shopping. Kung long-term discovery naman ang goal mo, perfect ang Pinterest Shopping. At kung gusto mo naman ng kompletong e-commerce solution,
Facebook Shops ang pinaka-okay na option para sa'yo. Tandaan, walang one-size-fits-all na option. At baka kailangan mo pang gumamit ng kombinasyon ng mga ito para makita kung alin ang pinaka-angkop sa negosyo mo. Halimbawa, pwede mong gamitin ang Facebook Shopping para sa visual appeal at immediate audience, Pinterest Shopping para sa long-term engagement at discovery, at Facebook Shops para sa complete shopping experience at mas malawak na reach. Ang Instagram, Pinterest at Facebook ay maganda para sa organic marketing at lahat sila ay solid na options. Pero ang pinakamaganda ngayon ay TikTok Shop. Mas buo at successful ang TikTok Shop kumpara sa ibang platforms dito. Isa talaga siya sa mga best platforms dahil sobrang dali lang i-link ng isang produkto tulad ng Zendrop sa Shopify at ilagay ito sa TikTok. Actually, may isa pa kaming video sa channel kung saan tinatalakay namin kung paano i-integrate ang Shopify sa TikTok ads. Siguraduhin namin ilalagay namin yung link sa description, pati na rin yung mga link para sa Zendrop at Shopify. Kaya kung curious kayo, pwede nyo i-check yung mga video na yun. At kung gagamitin nyo yung mga links namin sa baba, makakuha kami ng konting referral fee pero walang dagdag na gastos sa inyo. Malaking tulong ito para makapagpatuloy kami sa paggawa ng mga libreng videos katulad nito para sa inyo. Kaya maraming salamat in advance sa pagtulong sa amin. Ayan, yan na lahat ng meron kami para sa inyo today guys. Sana na-enjoy nyo yung content na to. Kung na-enjoy nyo, please mag-like kayo, subscribe, mag-comment sa baba at i-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na ganito. At syempre guys, ang channel na to ay dedicated para sa mga entrepreneurs katulad nyo na may mission na matulungan kayong magsimula at mag-grow ng e-commerce brand nyo. Sinusuri namin lahat ng best tools at platforms na pwedeng makatulong sa inyo para mag-grow ang brand nyo. So with that said, maraming salamat sa panonood. Nais namin ang best para sa inyo and takits tayo sa next video.